Welcome sa ating channel, no? Sa channel na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng mga basic toolset sa SketchUp. Okay? So, start na agad tayo. Yung SketchUp na gamit ko is SketchUp 2015. So, bahala kayo kung anong version ng SketchUp ang gagamitin nyo. Pero, yung gagamitin natin sa tutorial natin ngayon ay version 2015. Okay? So, kung nakikita nyo dito sa ating desktop, ito na, may SketchUp 2015. So, open lang natin. Start choosing SketchUp. So, pwede kayong mag-choose ng template. Yan. So, kung anong template yung gusto nyo gamitin. Architectural Design Millimeter. Pero for now, ang gagamitin natin dito ay, for the sake of a tutorial, na ang gagamitin natin is Architectural Design Millimeter. So, click nyo lang yan. Kita dyan din sa ilalim. And then, start choosing SketchUp. No, ito na yung SketchUp workspace natin. So, before tayo mag-start gumawa ng model, guys, importante talaga na i-save nyo muna yung file nyo. Kahit wala pa kayong ginagawa. Mahirap kasi na kapag nakagawa na tayo ng model, tapos bigla nag-bug splat o kaya namatay yung PC natin. So, hindi na natin siya mare-recover. Mahirap na siya i-recover. So, kaya re-recommend ko na lagi nyo i-save yung inyong mga files. Okay, so paano pa siya i-save? Punta ka lang dito sa upper corner, no? Sa left side ng ating app. And then, click nyo yung file name. And then, hanapin nyo yung save as. And then, nandun, i-locate nyo na kung saan nyo siya pwede i-save. O kung saan nyo gustong i-save yung file. Okay? So, for now, sa desktop ko lang. And then, architect all. And basic SketchUp tutorial ang file name ko. And then, save. So, okay na yan. Nakasave na siya. So, paano ba gamitin itong SketchUp? So, unang-una, sa upper part niya, ito yung mga toolset, no, na pwede natin magamit. Meron siyang select, meron siyang eraser, meron siyang lines, mga art, mga shapes, and then push, pull, offset, move, etc. etc. So, mamaya, itatakal natin kung ano yung mga uses, no, at paano gamitin yung mga toolset na yan. But for now, gusto kong ipakita sa inyo mas marami pang toolset na pwede natin magamit dito sa SketchUp. So, paano ba siya makita? So, dito, i-click lang, i-right click natin itong part na to sa ibabaw. And then, right click. Pag na-right click nyo na, hanapin nyo yung large toolset. So, large toolset na ito, dito nyo makikita yung iba't ibang klase pa ng mga toolset. So, mas marami pang toolset. Okay. I-click lang natin at lalabas na yan dito sa gilid. Okay. Kung nakikita nyo yan dito sa gilid, nandiyan na lahat ng toolset na pwede natin magamit. So, ang lahat ng toolset na yan, basic toolset lang yan na pwede natin magamit. So, may mga command dyan o mga shortcut key na pwede rin natin gawin, no? Kung gagawa tayo ng 3D model. But for now, is i-click natin yan isa-isa at gagamitin natin yung isa-isa para malaman natin yung uses at kung saan siya ginagamit at kung paano pala siya gamitin. Okay? Okay. So, first, itong arrow. Ano ba itong arrow? Ito ang tinatawag na select. So, kapag i-click mo yan, click, and then, dahil na-select siya, pwede mong i-select yung kung ano mang bagay na nandito sa SketchUp. Halimbawa, itong model na to, pwede mo siya i-click. So, pag na-click mo siya, and then, nagkaroon siya na itong borderline na kulay blue, ibig sabihin, na-select na yung model na yan. Okay? So, ngayon, pwede mo siyang unselect. I-click mo lang sa labas. Unselected na yan. So, pag i-click mo yung model, select siya. Pag click mo sa labas, ma-unselect siya. Okay? So, yun yung purpose niya ng arrow na to. Ang purpose din niya, pero mo siyang i-drag. Okay? Yan. I-drag mo siya. So, pwede mo itang ma-rotate. Pwede mong orbit na yan. Okay? Pwede mo siyang ma-zoom using your mouse. So, pwede mo siyang i-zoom. Yan. Okay? So, yun. Next natin, itong paint bucket. So, pag click mo naman kasi ito yung mga toolset, may lalabas naman yan na name. So, you can take note of that kung gusto nyo. And then, kung mabilis naman kayo mag-catch up, is okay lang na yun. Okay? So, paint bucket na toolset is ito. Lalabas yung mga materials. Edit, pwedeng ma-edit yung materials, pwedeng
Yan, pwedeng asphalt, yan, lalabas yan. Blinds, color ng mga pader, color ng surfaces. So, pwede mo magamit yan. Ayan ang purpose talaga ng paint bucket. So, bibilisan lang natin kasi para matakal natin lahat. And then, next, itong eraser. So, kapag clinic mong eraser, pwede mo ma-erase. Yan. Oh. Tapos, i-control C mo lang kung gusto mong ibalik. Okay. Control C. Ngayon, yun yung purpose ng eraser. Diba? Erase mo lang. Okay. Then, next is itong line. Yan. Ang line, so, from the word line, so, gagawa siya ng line. Horizontal or vertical line, pwede nyo gawin. Okay. Diagonal line, pwede rin. So, hindi siya pwedeng makagawa ng arc kasi may sariling toolset ang arc. So, for now, itong line. Paano ba gumawa ng line? I-click mo lang kung saan yung first point mo para gumawa ka ng line. Kunwari dito, sa part na to, ang gagawa natin ng line. I-click natin. Then, pag na-click mo na, lalabas yung kulay black na yan na line. Yan. Kahit saan mo siya i-drag, kahit saan mo siya paikutin, yan lalabas yan. Mahaba, maikli na line. Okay. So, kung makikita nyo guys, itong kulay red, bakit may kulay red dyan na nag-snap? And then dito may kulay green na nag-snap. Okay? Tapos pag ni-rotate natin, meron din dito ang kulay blue nag-snap. So, ang purpose niyan is sumusunod siya sa axis. No? Kung nakikita nyo dito, sa ating file is meron siyang axis. No? Meron siyang green axis na to. Yan, on green axis nakalagay. And meron on red axis. And meron namang on blue axis. Ang ibig sabihin ng green, pag nag-green axis siya, nag-snap siya ng green, same dito sa axis na to na nasa file natin. Ibig sabihin, straight line yan. Okay, hindi siya diagonal, basta straight line siya. Okay, pag nag-red, same straight line. Kapag ka nag-blue, same din siya, straight line. So, yun yung purpose niya, ng axis. So, paano ba gumawa okay. Ngayon, tuturuan ko kung paano gumawa ng shape using line. Okay. So, halimbawa, ito na, naklik na natin yung point. Okay. And then, estimate natin, ganitong haba ng line. And then, click lang natin. Yun. So, meron na tayong line. So, ngayon, para makagawa tayo ng shape, kailangan yung line natin, ipunta natin doon sa ibang axis, which is the green axis. Kasi galing tayo sa red axis. So, kailangan, para makagawa tayo ng square or rectangle, is ipunta natin yung line natin doon sa green axis. So, i-click natin, kung ito na yung pinakamahaba nating line. Click natin sa green axis. So, next naman natin, para makabuo tayo ng rectangle, punta naman tayo sa red axis. So, ano natin siya sa red axis. Ito na yan. Ito na yung red axis natin. So, kapag red, sabi ko nga kanina, straight line yan. Pero, ito kung makikita nyo sa point na to, no? Pag nakikita mo yan, meron yang, yan. Okay, nakikita nyo nag-snap. From point dito, and then, may point siya mag-snap. Ito, nag-snap siya. And then, sa snapping na yan, may makikita kang kulay green na line na hidden line. Okay? So, indication niya na yung length ng line mo doon sa nauna is same siya sa length na ginagawa mo ngayon. So, ang ibig sabihin niyan, pagka i-click mo yan, is same length na yan. No? Same length. So, i-click natin. And then, gawa tayo ng line dito. I-connect lang natin yung line doon sa ibabaw dito. Then, now, meron na tayong rectangle na pareho yung length. Okay? Dito sa ibabaw, 2935 mm and dito 2935 mm. So, same yan lahat. Okay? Pareho yan. Okay? So, yun. Yun yung purpose ng pencil. Okay? Next, ito namang freehand. So, sa freehand, yun nga, dahil sa word na freehand. So, parang nag-drawing ka lang. So, i-click mo siya and then pwede ka mag-draw ng heart. Yan. Pwede ka mag-draw ng circle. Pwede ka mag-draw ng rectangle. Pero kung nakikita nyo, hindi siya perfect. Kasi nga freehand lang siya. Okay? So, yun yung freehand guys. And then, next rectangle. Okay? So, ngayon, dapat tinuruan ko kayo ng line kanina. Using line is gagawa tayo ng isang shape na rectangle. Pero ngayon, gagawa tayo ng rectangle na mas mabilis. Okay? Talagang mabilis. Real quick. Okay?
Ito na nga ngayon ang ating ang gagamitin na toolset, ang rectangle. And then, click natin. Yan na. So, automatic meron na siyang rectangle. Sa kung ano mang desire yung gusto nyo sukat and dimension. So, for now, parang ganyan. Gayahin natin. Okay. So, yun. Yun siya. So, paano kapag gumawa ng rectangle na may sukat? Okay. So, ang gagawin mo, click mo yung rectangle para may sukat ka. And then, click mo. And then, i-drag mo kung saang part siya. And sa dimension, dahil mm tayo, no? Ang gagamitin nating sukat o ang is 5 meter. So, sa 5 meter, meron tayong 5,000 mm. So, itatype lang natin siya, no? Kapag nandito na, i-click mo siya, tapos i-drag mo siya kung saan mo siya gusto. And then, type 5,000. Yan. Kung nakikita dito sa lower part, sa may right side natin, no? Pag type ko ng 5,000, lumalabas siya dun sa dimension. And then, comma, ibig sabihin, another dimension ka na naman, no? Ito kasi yung 5,000 na to, ito yung sa two sides. So, ibig sabihin, same ang two sides niya, 5,000, 5,000. Okay. So, yun. Ito na. And then, enter natin. Okay. So, ito na yun. 5,000. So, dito na natin. Sukat niya. Point to point, 5,000. 5,000, 5,000, and 5,000. So, yun. Sakto na siya, di ba? So, ganun lang gumawa ng ano, guys. Delete na natin to. So, ganun lang gumawa. Kung gusto nyo gumawa ng rectangular, gawin nyo ulit. Ulitin yung 5,000 din yung 5,000 yung length. Yung haba, ang gusto ko 10,000, which mean 10 meter. So, enter. Yun. Okay. So, I hope na nagigets nyo. Then, next natin, itong arc. The rotated rectangle. Ang rotated rectangle kasi, pag click mo siya, yan. And then, click mo, yan. Lalabas siya kung, pwede kasi siyang, yan, rotated. Pwede siyang naka-diagonal. Ito, pwede nyo gamitin ito pag gagawa kayo ng ramp. Yan. Pwede na siya naka-diagonal, pwede siyang nakahiga. Yan. Nakataas. Yun. Pag nag-stop siya ng green, di ba? Is ano siya, straight. Yun siya. So, yun yung purpose nyo, guys. Next natin, itong circle. Then, circle, gagawa ka ng bilog. Yan. Okay. Gagawa ka ng bilog. Okay, yan. Gagawa ka ng bilog. Click mo lang. Delete natin ito. Kung gusto mong gumawa ng bilog na may sukat, no, is i-click mo lang to sa gitna, and then drag mo muna siya. And then, ang sukat natin dito is radius, okay? Hindi siya diameter. So, kung gusto nyo ang haba ang diameter ng yung circle ay 5 meter, so, dapat ang itatype nyo siya na radius is 2.5 meter, which is 2,500. So, try natin 2,500. Type ulit, and then enter. So, ngayon, lumabas na ngayon itong bilog. So, yun. Okay na yan. And the next, meron tayong polygon. So, ngayon, sa radius, 5,000. Sabihin natin. Okay. So, sa polygon kasi, pwede mong yan yung polygon. Magawa ka ng polygon. Okay, yan siya. Bahala na kayo kung anong radius ang gagamitin. Okay. Next, ito namang arc. So, sa arc, yan. Nagawa ka lang ng arc. Okay. Nagawa ka ng arc. Okay. Click. Then, click mo. Kung gaano kalaki yung arc na gagawin mo. Yan. Click. Yan. Okay. Pwede mo siyang yun. Kung meron ka ng arc. Ganun lang yun. Hindi lang yan. Then, same 3-point arc. So, i-click mo. Yan. So, arc siya na parang 3-4 circle. Parang gano'n. So, yan lang siya. Yan. Okay. So, yan. So, yun yung purpose niya. Then, ito naman, spy arc. Yung
pi arc, automatic siya. Magkakaroon ng surface. Ayan, diba? So, yun yung purpose ng pi arc. Next, itong move. Okay, sa move, syempre, sa word ng move, gagalawin mo siya. So, halimbawa, ito si Tatang, no? Gagalawin natin to. So, i-click natin siya, i-select. Then, click natin yung move. Click natin yung point kung saan siya natin i-move. Click mo tong paa niya. Ayan. I-scroll nyo lang, i-click yung paa. Tapos, i-move nyo sa kung saan place nyo gusto. Ayan, dito natin i-move siya sa pinaka-center. So, na-move na siya. Na-move na natin. Okay, ayan na siya. Okay, so, yun yung purpose ng move. Diba? I-select nyo muna, then move. Okay, move natin dito, move natin dito, move natin dito. Ako, saan na gusto i-move. So, yun. Yun ang move niya. Yun ang move. So, next, itong rotate, no? So, halimbawa, ito si Tatang. I-select natin. And gusto mo i-rotate si Tatang. Then, rotate. Okay. So, hindi siya masyadong kasi naka-blend si Tatang. So, gawa muna tayo ng rectangle. Tapos, i-select natin yung rectangle. And then, i-click natin. Yan. I-click nyo lang. O, yan. Pwede nyo siya i-rotate. Okay? Pwede nyo siya i-rotate. Ganyan. Pwede nyo siya i-rotate diagonally. Okay. So, yun yung purpose ng rotate. Okay. Then, next. Itong push and pull. If you do push and pull, pwede mo siyang hatakin, paibabaw, pagilid, pa-side, downward na paghatak. So, pwede siya. Kunyari, itong rectangular shape natin na to is ipo-pull natin siya. I-click natin itong pull, i-click natin yung surface. Ito, pag nag-snap siya na ganyan, na parang dot-dot na yan, i-click lang natin, and then, pwede mo siyang pull. Yan. Yan, ganyan kataas, gusto mo, o kaya nagbago isip mo, babaan mo, click mo ulit. Okay, pwede dito sa side, gusto mong habaan pa, meron, pwede dito sa side. Sa lahat ng side, no, basta may surface, pwede yan. So, yan, lumaka na siya. So, yun yung purpose ng push and pull. Push and pull. Push and pull. Okay. Push and pull. Push and pull. Okay, yun. So, sa push and pull, pwede yung gumamit ng dimension. Kunyari, eto, click ko, gusto ko 5,000 din yung push niya. Click mo, and then type mo yung 5,000 enter. Yun, 5,000 siya. Sabihin 5 meter yung height. That's, sana nagigets nyo. And, next, follow me. Itong follow me naman na to, minsan ginagamit to sa gutter. Okay? Minsan sa gutter. O, halimbawa, gawa tayo ng line. Itong line na to. Gawa tayo ng dalawang line. Okay? Okay, yan. Itong line na to, dalawa. So, ngayon, gawa ka dito ng, kunyari, ito yung gutter mo, no? Bibilisan lang natin. Kunyari, yan na, no? Nakagawa ka din yan. So, kapag gagawa tayo ng, follow-up, kapag gagamit tayo ng follow me na toolset, kailangan meron na tayong line, ito, which is itong line na to, yan, kulay blue na line na yan, which is ito yung susundan ng follow me. Kaya nga siya follow me, kailangan meron siyang guide, meron siyang susundan, no? Kung saan siya papunta. And then meron tayo ditong plane surface, no, na ito yung hahatakin natin. Ito yung design ng ating gutter. So, gumawa na kayo ng design o kung anong klase ng design. So ngayon, ito muna yung sample design natin. And then, paano gamitin yung follow me? I-click natin yung follow me. Then, pag na-click mo na siya, i-click mo dito sa surface na gagamitin mo. No? Pag na-click mo na siya, yan. Click mo ulit. Click. Yan. Yun. Kapag ganito na siya, pag click mo, i-drag mo siya. Okay. Sundan mo lang yan line na yan. Okay. Tapos, sundan mo siya. Hanggang dun sa pinaka-line na gusto mo. Then, click. So, kung makikita mo siya, ito na siya, diba? Ito yung gutter natin. Yan. So, yun siya, diba? Mas madali gumawa ng gutter kasi isa-isahin mo siya. So, yun yung purpose ng follow me. Okay? Nanagit nyo. Okay. Scale. Ngayon, itong scale. Paano yung gamitin? Una-una, ang scale, no? Pwede mo siyang paliitin, pwede mo siyang palakihin. Okay. Okay. Sa scale naman, highlight mo muna itong model natin. And then,
i-click mo tong scale na toolset. Yan. So, makita nyo yung green na mga cubes. So, yan yung cubes na pwede nyo galawin para ma-scale ninyo yung model. Okay? Halimbawa, gagalawin mo dito sa gitna. Itong line na to. Pag snap yan. So, pwede mo siyang yan. Okay? Pwede mo magalaw. Pwede mo siyang ganyan. Okay? So, kung ayaw mo namang pwede naman dito sa corner para hindi mo babago yung tsura nyo, papalakihin mo lang siya. So, yun yung purpose niya. So, diba? Ganda, mas mabilis. So, kunyari ay masyadong maliit. So, takihan natin. Pwede natin ganyan. Diba? So, sana nang-gets nyo yung purpose ng mga ano natin, toolset. Okay? Next. Ito namang offset. So, ang offset is bawa, meron kang meron kang rectangle dito. Okay, ang offset is pag click mo ang offset, click mo sa line, yun. So, meron siyang secondary na line, no, na same sa line na ano mo, pinagkuhanan mo. Kunyari, kung rectangle ang line niya, so rectangle line na lalabas sa offset niya. So, eto naman offset, ginagamit to kalimitan sa wall, sa paggawa ng wall. So, example natin, yung wall natin is 150 mm o 15 cm. So, i-click natin. So, ulitin natin. I-click natin yung offset. Click natin sa point na gusto nating offset, and then pag na-click natin, lalabas itong offset line na to, and then i-drag lang natin so kung saan offset yung gusto natin. Pwede kasi itong sa labas, yan, pwede sa loob. So, sa loob tayo mag-offset ng 150 mm. Sa meter is 0.15 meter. Okay, and then 150, and then enter. So, ibig sabihin, ito na yung ating offset line. So, etong isa na to, ito yung wall line natin. Ito yung natira. So, para maging wall siya, gamitin natin itong push, yan, and then pull natin. So, nakikita ka na kung nabivisualize nyo, ganun yung purpose ng offset. Okay, para hindi na kayo mag-isa-isa ng wall thickness. Okay, so, yan, pwede na siya. Pwede nyo maging wall. So, pwede yung babaan, pwede yung taasan. So, yun yung purpose niya. Okay, the next, ano tong tape measure tool. So, ito lang naman, nag-measure lang naman. Kunyari, may line kayo dito, yan. Basta i-measure niya lang yung line. Okay? So, yan, measure. Endpoint to endpoint. So, yan, lalabas yan yung measurement niya sa ilalim. Ito, yung length. So, 5,696 mm. So, yun yung line. Yun yung purpose ng tape measure. Mag-measure lang talaga siya. Okay? So, next natin, para ito, kunyari meron tayo. Ito namang next natin pala ay dimension. So, sa word dimension, naglalagay siya ng dimension, no? Sa isang surface o sa isang model. Okay? So, kung meron tayo ditong square, okay, lagyan na lang natin na 5,000 by 5,000 o 5 meter by 5 meter. So, ngayon, ang purpose ng dimension, lalagyan niya ng dimension itong model niya na to. So, click natin yung dimension, click natin yung endpoint to endpoint na gusto natin lagyan ng dimension. Endpoint to endpoint. So, makikita mo dyan yan. Makikita mo yung dimension, 5,000 mm. So, simuli, click mo to on point to endpoint. Lalabas ulit yun yung 5,000 mm. Endpoint to endpoint. Endpoint to endpoint din. Click natin to. So, yun yung purpose ng dimension. Okay. So, lalagyan mo ng dimension yung pinaka-model mo. Okay. So, sana nag-gets nyo. I-delete na lang natin ulit. Next tayo na toolset. Itong protractor. So, protractor, nag-determine naman to ng angles, no? At nag-create ng guide. So, i-click natin. So, yan. Okay. Lang siya. Yun ang purpose ng protractor. Yan. So, kung
gusto mo 30 degree, 30 degree. Yo, type mo 30. Gusto mo 25, 25. Gusto mong 10, 10. So yun. So pwede mo na sundan. Lagyan mo. Then delete mo. Diba? So wala, lagyan mo ulit ito. Lagyan mong line. Yun yung purpose. Then delete mo lang ulit yung mga lines na yun. So meron ka ng triangle using yung ating protractor. Okay? So delete ulit natin. The next, etong text. Sa text, click mo lang, naglalagay ka lang ng text. Okay. Then, all. Then yan, may text ka na. Okay? Lang. So, delete natin yan. Wala naman, ano rin. Yung axis, ganun lang din. Nalagay ka lang din ng axis yan. Eto, hindi ko naman to nagagamit kasi meron naman axis. So, no need na hindi nyo rin magagamit. 3D text, okay. 3D text. Click mo, kunyari sa mga signage na model, so pwede kayong gumawa. So ngayon, pag click mo yung 3D text, may lalabas nitong place 3D text. So halimbawa, lagay tayo ng RT all. Okay. Then, okay na sa akin yung font niya, okay na yung align niya, regular, height. Pwede siyang i-edit yung height. So, gawin natin 100 mm lang. Okay. Extrude fill, check mo yan. Regular, depende kung bold gusto mo. Bold natin. So, kung gusto mo naman techno, yan. Or kung gusto mo naman iba, okay na yun. Okay, place natin. And then, kung okay na yung 3D text nyo, i-place nyo lang. Yan. And then, click. So, yan. Pwede mong ilagay kahit saan yan. Pwede dito, pwede dito. So, for now, dito na lang. Kahit saan na lang. Then, zoom in nyo. Okay. So, meron na kayong 3D. Yan. Usually, ginagamit ito sa paggawa ng mga signage. Okay. Paggawa ng mga logo. Okay. So, next na uli natin. Next is etong orbit. Ang orbit na to, yan, pwede mo siyang galaw-galawin. Ganyan. Gusto mong mag 360 degree sa buong model mo, pwede yan. Yun yung purpose ng orbit. Etong kamay, ang tawag dito is pan. Pwede mo yung igalaw. So, ang shortcut, galaw-galaw. I-click mo, and then drag. Click, drag, click, drag. Yan lang. Then orbit, click, drag, click, drag. Yan yung purpose ng pan. Okay. Next, ito namang zoom in. So, yun na. Pag clinic mo siya, magsuzoom man siya yan. So, pwedeng gamitin natin shortcut itong mouse scroll. So, kung hindi gumagana yung mouse scroll nyo, pwede siyang gamitin. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Okay. Zoom extend, isuzoom mo siya doon. Yun. Yung purpose niya. And then, zoom window. Yun. So, pwede mo siyang i-zoom sa pinakamaliit na part. Diba? Kunyari, ito na. Zoom window mo siya. Click mo zoom window. Magsuzoom siya doon sa highlight mo. Okay. So, yun yung purpose ng zoom window. Next, previews. Pwede mo siyang i-undo. Ngayon, kunyari, naka-zoom window pa, pwede mo siya i-undo. Yun. Okay. Yun yung purpose niya. Etong position camera, yun lang naman. Position camera, kung saan nakaposition yung camera mo. Okay. Tumata, look around, walk with the camera. Section plane, okay. Discuss ko na rin. Halimbawa, meron kayong model, gusto niyang makita yung wait lang. Gawa ko kayo ng model na kunyari, yan. Ganito yung model nyo. So, gusto niyo siyang makita yung cutting plane niya o yung cutting ng model. So, i-click nyo itong section. I-click nyo, tapos i-click nyo yung surface na gusto nyo i-cut para makita yung section. Then, pag nakita nyo na yan, gano'n siyang kulay yellow na arrow. So, para ma-move yan, i-click natin yung move. Yan. At pag na-click natin yung move, ilagay natin dito sa
Yan. Diba? Ito yung move arrow, and then pag nagkulay blue na yan, ibig sabihin selected na yan. And then click natin and move natin sa part na gusto natin i-cut. So yun. So kung makikita nyo, nakakat na siya. So yun yung purpose ng cutting tool. So thank you guys, and kung gusto nyo papanoorin yung part na natin, nandiyan dyan sa description natin yung part 2 para mas maintindihan pa natin kung paano gumamit ng SketchUp at kung paano gumawa ng 3D model sa SketchUp. Yun lamang guys, at maraming salamat sa panonood.